ng batas. Ako si Marian Alivio, Nagbabalita Express. Siniguro naman ng Department of Energy na posible pang masundan ang malakiang rollback na sinimulang ipatupad ng UniOil sa presyo ng ilan sa kanilang mga produktong petrolyo ngayong araw. Ayon kay Energy Oil Industry Management Bureau Director Zenaida Monsada, base sa kanilang lingguhang price monitoring data, marami pang basihan ng mga oil company sa bansa para magbaba ng singil sa mga produktong langis. Gayunman, hindi anya nila ihahayag sa publiko kung magkano ang dapat ibaba ng presyo ng mga ito dahil deregulated ang industriya ng langis. Patuloy na pinapalakas ng pamahalaan ng mga tinatawag na renewable source of energy sa bansa. Inaasahan na sa pamamagitan nito ay magiging self-sufficient na ang Pilipinas pagdating sa enerhiya at bababa ang singil sa kuryente sa bansa. Ito ang Express Balita ni Jess Caduco. Isang taon pagkatapos ipasa ang Renewable Energy Act o ang batas na naghihimok sa paggamit ng renewable source of energy, pinagtibay na rin ang implementing rules and regulations nito na siya maging panuntunan sa pagpasok ng mga investors. Pangunahing layunin nito na maging self-sufficient ang bansa sa larangan ng enerhiya. Dahil kasi sa patuloy na pagtaas ng langis at kakulangan sa coal na siyang ginagamit sa mga kasalukuyang planta, maaaring tataas pa ang presyo ng kuryente habang patuloy din na nakakaapekto sa kapaligiran dahil sa ibinubuga nitong carbon dioxide. Ilan sa mga renewable source of energy na isinusulong ng pamahalaan ay ang geothermal, solar, hydro, ocean at biomass. Ang Chevron na siya nangungunang geothermal power developer sa buong mundo ay may kabuuang supply ng geothermal power source ng kuryente na 637 megawatts sa dalawang geothermal power plant nito. Ang kauna-unahang geothermal power plant sa TV Albay at Macban sa Laguna. May kabuuang 17.1% ang power generation contribution ng geothermal na nagsusupply ng kuryente sa bansa. The law itself and the implementing rules and regulations sets the framework. Now the guidelines would guide prospective investors wanting to do RE projects on how they will proceed. And the government will ensure that through these guidelines we will have transparent and competitive awarding. Ayon pa sa DOE, target ng pamahalaan ang mahigit sa 1,000 megawatts ng power production ngayong taon. Direktang makakabenepisyo nito ay ang pagkakaroon ng murang kuryente at pagiging independyente ng bansa sa larangan ng enerhiya. Well, pagdating sa price, hindi siya directly makakaapekto. But we are hoping na kapag lumaki yung contribution ng ating renewable energy, kasama na dyan ng geothermal, masusustain natin yung presyo. At magiging hindi malaki ang epekto ng mga international fluctuations ng fossil fuels kapag nag-import tayo. Parati ko sinasabi na itong conventional fuels such as coal and coal are transition fuels. And we are only using them in the meantime that the renewable energy, solar, biomass, geothermal, hydro, ocean, and wind have not yet fully matured. But the moment they have fully matured, then we can do away with coal, oil, and maybe even gas. Ayon naman sa Chevron, dahil sa batas na ito, mas kampante na sila magkaroon pa ng dagdag na mga drilling wheels upang madagdagan pa ang power supply generation nito. Let's say for TV, we propose to drill more wells to bring us to around 200 megawatts. Then Macban from the current one 150, 160. Then Macban from the current 300 to 400 megawatts. Aabot sa $8.2 billion ang matitipid ng gobyerno sa paggamit ng geothermal power plant kaysa sa conventional power generation. At dahil sa pinagtibay na Renewable Energy Act, tiwala ang pamahalaan na malalagpasan pa ng bansa ang Estados Unidos na siyang nangunguna ngayon sa paggamit ng geothermal power generation. Kasama si cameraman Alan Cinco, Jess Caduco, TV Albay. Inutusan na ng National Telecommunications Commission ang mga telecom firm na palawigin pa ang expiry date ng kanilang mga cellphone load. Ang Express Balitang ito mula kay Jeffrey Zaide. Hahaba ng validity o visa ng mga prepaid load simula sa darating na July 19.
Naglabas na ng Memorandum Order ang National Telecommunications Commission sa mga telcos para sundin ang bagong validity ng mga loads. Resulta na rin ng pagsita at pagsabon ng joint public hearing ng Committee on Trade and Commerce at Public Services. Ang dating isang araw na expiry sa 10 pisong load, ngayon tatagal na ito ng 3 araw. Ang 30 pesos hanggang 50 pesos 15 araw na ang validity. Pagitan ng 50 hanggang 100 piso, 30 araw nang magagamit. 45 days naman ang sa 100 hanggang 150 pesos. 60 days naman ang 150 hanggang 250 pesos. 75 days naman ang 250 hanggang 300 pesos. Higit sa 300 piso, 4 na buwan na ang itatagal. Bukas naman ang mga telecommunication companies sa pinahabang bisa ng mga prepaid loads. Asal po dito, the salient feature of our proposed guideline is to move from the 1 minute per pulse to 3 second per pulse. Yung extended expiry date natin na where the expiry of cell phone load was triple from the ordinary, say for example 1 day times 3, naging triple. Maliban sa pinahabang expiry ng mga loads, binubusisi na rin ang panukala ng per second charging kumpara sa kada minutong singil ngayon ng mga telecommunication companies. Malaki raw kasi ang lugi ng taong bayan na tumatawag ng 10 segundo, subalit 1 minuto na ang agad na singil. Pinag-iisipan na rin ang mandatory registration ng lahat ng prepaid cards. Yun nga lamang babala ng telcos, hindi ito magiging epektibo kung gagamitin kontra kriminalidad gaya ng pagtukoy sa kung sinong nambomba sa Cotabato sapagkat wala naman tayong permanenteng identification numbers. Pati fixed term ng NTC commissioners ay pag-aaralan na din. Subalit para kay Senate President Juan Ponce Enrile, mas gitil na gitil ito sa pagpapanagot sa RTC judge na inupuan ng 8 taon ang temporary restraining order pabor sa mga telcos. Hanggang sa Judicial and Bar Council ay paharang daw nito ang kanyang promotion. Nung araw, ang mga huwes below the Supreme Court, ang may jurisdiction ay Department of Justice. Ngayon, nailipat yun sa Korte Suprema. Kaya, okay lang na susulat ang Presidente ng Senado sa Chief Justice para mautusan niya yung Court Administrator na usisain yung bagay na yan. Ako si Jeffy Zaide, Nagbabalita Express. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang pagbubukas ng bagong train ng Philippine National Railways. Inaasahan na malaki ang may tutulong ng mga bagong train para mapababa ang halaga ng transportasyon sa Metro Manila. Ang detalye ng Express Balitang ito mula kay Jinky Baticados. Si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mismo ang nanguna sa pagpapasinaya ng mga bagong train ng Philippine National Railways na biyaheng Caloocan patungong Alabang. Sumakay ang punong ehekutibo kasama na sina Vice President Noli de Castro, ilang mga cabinet officials at maging ang mga opisyal ng PNR mula Tutuban patungong Grandia. Paliwanag ni PNR Chairman Michael Defensor, ang mga bagong trains na ito ay malaking tulong sa publiko.